Welcome back to my channel mga kaspotters. Sa video na ito ay ituturo o isi-share ko sa inyo kung ano yung mga 10 tips para ganahan tayo sa pag-vlog. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, and also tap the notification bell down there para ma-notify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. So without further ado, let's jump into the topic. Good day everyone, I'm Jed. I upload facts, research, stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Sa pinakalas na video ko, ay itinuro ko sa inyo or shinare ko sa inyo kung paano ma-retrieve or ma-recover yung mga old usernames and password na hindi na natin maalala na inilog in natin before sa mga applications na in-install natin sa current device na ginagamit natin. Itong video na to is 10 tips naman tungkol sa kung paano tayo gaganahan sa pag-vlog. Tip number 1. Alamin ang inyong passion. Ano nga ba yung passion? Yung passion, ito yung bagay o mga hilig natin gawin nang walang pangangamba. Ibig sabihin, ito yung gustong-gusto natin gawin sa araw-araw o ito talaga yung pinakanais natin gawin sa mga araw-araw na buhay natin. Halimbawa, pagluluto, pagmo-mobile games, pag-travel, tutorials, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pag-upload ng mga trivias, facts information tungkol sa iba't ibang bagay. Showbiz, kasama dyan ang buhay ng mga artista, buhay ng mga sikat, at mga maimpluwensyang tao sa gobyerno o sa lipunan. At marami pang iba, depende sa passion or nais ninyong gawin. Tip number 2. Maging authentic. Ano bang ibig sabihin ng pagiging authentic, mga kaspotters? Ang ibig sabihin ng pagiging authentic, ito ay yung pagiging makatotohanan o yung magiging totoo ka sa sarili mo at sa bawat sinasabi at ginagawa mo sa iyong vlog. Like for example, kung meron kang ina-upload ng mga video na misinformation o hindi naman totoo mga impormasyon na mapapanood ng mga tao, ito ay hindi masyadong papatok o hindi ito masyadong papanoorin sapagkat nalalaman ng mga manonood o viewers natin na lahat ng ginagawa natin ay scripted. Maaring mabash pa tayo or maaring magsialisan ang mga organic subscribers natin dahil alam nila na hindi totoo ang mga ginagawa at pinagsasabi natin sa video natin. Tip number 3. Magplano ng mabuti. Ibig sabihin ng pagpaplano ng mabuti, mga kaspotters, ito yung kailangan, pinaghahandaan o pinagpaplanuhan natin kung ano ba yung mga dapat nating sabihin. Kailangan natin maglista ng mga bullet points at mga information na mahalaga para alam natin yung sasabihin natin sa harap ng camera at hindi tayo mararatel o hindi tayo malilito. Tandaan lang natin na nagsisimula ang self-confidence kung alam natin ang ating gagawin at kung alam natin lahat ng ating sasabihin. Tip number 4. Mag-engage sa audience. Ang ibig sabihin ng engage sa audience, for example, nakapag-upload ka na ng bagong vlog or video mo, and then meron mga several subscribers na nagko-comment, replyan natin sila. And then, hindi makasasama o hindi kalabisan sa atin na tanungin sa kanila kung ano pa yung mga suggestions o ano mga kailangang topic na gusto nilang i-upload natin or i-vlog natin para sa next upload natin, makikipag-comprehend sila or makikipag-cooperate din sila doon sa particular video na sinuggest nila sa atin. Tip number 5. Video editing. Dito sa video editing, hindi naman kailangan na professional editor kayo. Hindi naman kailangan na magrenta pa kayo or magbayad pa kayo ng mga editors somewhere na kailangan pa natin silang gastusan. Ang pag-i-edit, mga kaspotters, tandaan nyo lang palagi na ito ay natututunan. Me personally, naturuan ko lang yung sarili ko sa panonood ng mga video tutorials dito rin sa YouTube kung paano mag-edit ng tama at maayos para i-upload sa akin or para gamitin ko or gawin ko sa mga vlogs, sa mga video vlogs ko. Kaya kailangan yung video editing na yan, hindi kailangan nating ibaliwalain kasi dyan nakafocus minsan yung ating mga manonood. Una-una na dyan yung audio natin at yung kailangan yung light ng ating camera na kailangan is focus sa atin.
At higit sa lahat, kailangan kapag nagsasalita tayo sa harap ng camera, tumitingin tayo dun sa lens ng cellphone natin. Huwag tayong tumingin dito sa mukha natin na nakikita natin ngayon sa video. Kasi ang mangyayari kapag dun ka sa mukha mo nakatingin habang nagre-recording ka ng video, ang lalabas sa video, parang may kinakausap kayong iba. Hindi kayo nakatingin sa mga subscribers or sa mga viewers nyo kagaya nito. Yan. So, tingnan nyo, pag tumingin ako sa screen ng cellphone ko dun sa mukha ko, ganito ang mangyayari. Parang kinakausap ko yung ibang tao, hindi ako nakatingin dito sa inyo mismo. Tip number 6, video quality. Itong tip number 6 natin ay halos karugtong to ng tip number 5 sa video editing. Sa video quality, hindi naman kailangan din na yung camera na gagamitin natin sa pag-vlog is yung mga high-tech cameras or yung mga mamahaling cellphone para lang makapag-video recording tayo. Ang ginagamit ko ngayon is Infinix Hot i30 or 30i para lang sa video recording ko at ito na rin ang ginagamit ko para sa pag-edit ng mga vlogs ko. So, ibig sabihin mga ka-spotters, hindi naman kailangan ang gagamitin natin lahat ng equipment ay mamahalin agad or high-tech agad. Ang importante lang, maintindihan tayo at makita tayo ng malinaw ng mga viewers natin para makapaghatid tayo sa kanila ng educational at saka mga halagang information hinggil or tungkol sa mga vlog na gagawin natin. Tip number 7, be consistent or maging consistent. Ano bang ibig sabihin ng sinasabi ko na to na maging consistent? Kailangan magkaroon tayo ng schedule or time para sa pag-upload ng mga video natin o ng mga vlogs natin. Dahil kapag ang viewers natin nasanay na tuwing ganong oras at araw tayo nag-upload ng mga video, palagi nila tayong aabangan at babantayan dahil sanay na sila na ganong araw at oras nila tayong aabangan dahil sanay silang ganon tayong araw at oras din nag-upload ng mga video. Kaya kailangan gawin nating maging habit ang pagkakaroon ng schedule ng pag-upload para maabangan tayo o mabantayan tayo ng ating mga organic subscribers. Tip number 8, gumamit ng mga tamang hashtags. Ano ba yung mga tamang hashtags na to sinasabi mo dyan, Spot? Ito yung mga tamang hashtags, like for example, ang video or vlog nyo is tutorial. Siyempre, ang maglalagay kayo ng hashtags about hashtag tutorials. Halimbawa, ang video nyo is, ang vlog nyo is tungkol sa facts, information. Maglalagay kayo ng hashtag na facts, information. Halimbawa, ang vlog niyo ay tungkol sa cooking, maglalagay kayo ng hashtag cooking vlog. Tandaan po natin na si YouTube nababasa niyang AI niya o nababasa niya mismo na mali ang mga ginagawa nating hashtags kumpara doon sa original na video na napapanood ng viewers. At ang tawag po dyan ay misleading information para sa mga nanonood. At hindi po yan gusto ng algorithm ni YouTube. Tip number 9. Collaborate to other vloggers. Itong tip number 9 na to, bihirang-bihira ang gumagawa nito. Me personally, hindi ko pa siya nagagawa sa ngayon. Ang hirap kasing mapansin ng mga malalaking vloggers at may mga pangalan na dito sa mundo ng YouTube. Kailangan mo rin maging sikat para mapansin ka nila. Kaya inilagay ko to sa tip number 9 dahil optional lang ito kung gusto nyong bitbiting kayo or dalhin kayo ng mga malalaking vloggers sa mundo ng YouTube at mga mai-impluwensya at may pangalan dito sa mundo natin ng mga content creators para at least biglang mapabilis yung inyong yung pagkakakilanlan ng YouTube channel ninyo or ng kayo rin mismo. And tip number 10, the last but the most important one is continue learning. Tandaan po natin mga ka-vlogs, mga ka-spotters at mga content creators, learning is a lifetime process. Kailangan kahit marunong na tayo, wag pa rin tayong magsawang mag-aral, wag pa rin tayong magsawang matuto, at wag pa rin tayong magsawang mag-discover ng mga new learnings na kailangan nating matutunan. Dahil even yung mga sobrang magagaling at matatalino na, they continue learnings, they continue studying dahil alam nila na kahit sagad na yung kaalaman nila, meron pa rin silang hindi alam na kailangan nilang matutunan. At tandaan po natin, lahat ng mga natututunan at lahat ng mga successful vloggers and content creators, nagsimula po sila sa learnings, kaya doon sila dinala ng learnings nila sa tugatog ng tagumpay kung nasan man sila ngayon. At yun lang po ang aking 10 tips
para ganahan tayo at magpatuloy sa ating pag-vlog. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito mga ka-spotters. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please don't forget to subscribe, like, and share. Please pakishare ito sa mga family and friends ninyo na mga gusto rin maging content creator at gusto magsimula sa pag-vlog para ma-inspire naman sila at hindi sila mawala ng pag-asa at magkaroon sila ng goal and magkaroon sila ng enticing idea para mag-start na rin sila sa pag-vlog. At kung may mga kakilala kayo na gusto rin magsimula, why not simulan nyo na ngayon? Malay nyo 5 years or 10 years from now, isa na rin kayo sa mga kinikilala mga influencers sa mundo ni YouTube. Maraming salamat mga ka-spotters. Hanggang sa muling pagkikita. Please don't forget to subscribe again and have a nice day.